Good morning mga ka-BTV. Pag-usapan natin at talakayin natin at magbigay tayo ng komento sa lahat ng mga nangyayaring issue dyan sa Pilipinas at mag-reaction tayo sa press conference nitong si Auntie Claire about sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas at sa Senado. Pakinggan natin ang kanyang press conference mga ka-BTV. Said, yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin sa leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin kung ano yung klase ng leadership na meron ng nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon dahil lahat naman ng tao ay nare-recognize sila kung ano yung direksyon ng isang leader. Your comment on that, ma'am. Okay, ang paulit-ulit na Ikaw yung sinungaling, Auntie ay Claire. naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para ayusin, mabigyan ng mga tulong para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na't may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. Ang dapat natin tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Inamin din naman ni Senator Bato de la Rosa kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change the leadership. Pangalawa, for the impeachment. So ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. Ang pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa, sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. Yusek, speaking of impeachment, is the palace in a way concerned that the impeachment proceedings might be affected now that there's still a gridlock in the Senate? Hindi lamang siguro ang palasyo ang nakakita niya, kundi buong sambayan ng Pilipino. Ang nais lamang po ng Pangulo ay masunod ang due process, masunod ang proseso, masunod ang rule of law. Para kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan na malinis ang pangalan, dapat linisin ang pangalan. So, yun lamang po ang concern ng bawat Pilipino. Dapat makita natin ang katotohanan, hindi sa pagtatago gamit ang kasinungalingan. Magbigay lang tayo ng komento at reaction dito sa mga sinabi na naman itong si Auntie Claire about sa sa komento ni BP Sara. Ang unang-una niyang sinasabi mga ka-BTV, paulit-ulit daw na kasinungalingan. Paulit-ulit na kasinungalingan daw ang ginagawa ng kampo ni BP Sara. Samantalang tanungin kita, Auntie Claire, sino ba ang paulit-ulit na kasinungalingan? Hindi ba kayo? Hindi ba ikaw mismo? Paulit-ulit ang kasinungalingan mo para ipagtanggol mo ang poon mong bangag na si BBM dahil malaki ang bayad sa'yo. Na samantalang noon ay isinusuka mo ang tang-inang bangag na yan, tapos ngayon, todo tanggol ka kahit na alam mo sa sarili mo at sa puso mo na mali ang ginagawa ng poon mo. Dahil ba sa pera? Dahil ba sa malaki ang bayad sa'yo? Na kahit alam mo na mali ang mga ginagawa ng poon mo, ay todo tanggol ka? Sasabihin mo pa.
patuloy ang pagtatrabaho ng poon mong si Bangag, patuloy ang pagtulong. Ano ang pinagmamalaki yung tulong? Yung bigas na maraming kuto, na may bukbok, na bigas, na NFA, na yun na yata yung nakatambak, na binubukbok at maraming kutong bigas. Yun ang niripak-ripak nyo at pinagbibigay nyo sa mga nasalanta ng lindol. Yun ba ang sinasabi mong trabaho? Anong trabaho? Anong proyekto ang nakikita ng sambayan ng Pilipino na ginawa ng poon mo? Wala. Puro utang ang ginagawa ng poon mong si Bangag. Ngayon, ano ang bininta niya na naman? Ang NAIA, ibininta niya na naman. 48 billion. Ibininta na naman. Saan na naman ninyo mapupunta yung pera na yan? Sa bulsa nyo? Tapos ang lakas ng loob mong sabihin, nagtatrabaho ang poon mong si BBM, na samantalang wala namang ginagawa, kundi puro utang at benta ng mga ari-arian ng gobyerno. Tapos saan mapupunta ang pinagbentahan? Mapupunta na naman sa mga mali-malita para ipagpamigay sa mga kaalyado nyo at lalong-lalo na sa'yo, dahil hindi ka magiging ganyan kung hindi ka nakakatanggap ng malaki halaga. Dahil alam kong alam mo at alam ko rin na kahit sa puso mo, alam mo, kahit sa isip mo, alam mong mali na ang ginagawa ng pinagsisilbihan mong poon. Pero hindi kita masisisi dyan. Kailangan mong kumita eh. Kaya, kahit alam mo nang mali, Auntie Claire, ay talagang ipinagtatanggol mo ang poon mo. Dahil yan ang iyong trabaho at dyan ka binabayaran. Iyan siguro ang nakalagay sa iyong kontrata, na wala kang ibang ginagawa kundi magsinungaling at ipahid kay BP Sara ang lahat ng kasalanan ng ginagawa ng poon mong si Bangag. Kaya wag kang magsabi na sa kampo ng Duterte ang pagsisinungaling. Nasa kampo nyo, especially ikaw, dahil alam mo sa sarili mong nagsisinungaling ka at alam ng poong may kapal na nagsisinungaling ka, Auntie Claire. At wag mong sabihin may pinatakas si Senador Robin Padilla. Bakit? Bakit mo sasabihin na pinatakas ni Senador Robin si Senator Bato? Bakit? May warrant of arrest ba na galing sa Philippine Court si Senador Bato? Wala, di ba? At mismong si John Vic Remulla na nakausap nung nagkaroon ng putukan sa Senado, hindi nila pwedeng hulihin si Senador Bato dahil wala namang warrant of arrest na galing sa Supreme Court or sa anumang judiciary dyan sa Pilipinas. Kaya wag mong sabihin pinatakas ni Senador Robin Padilla. May karapatan umalis si Senador Bato dahil wala naman siyang warrant of arrest. Ang lahat ng yan ay pinagtatakpan mo dahil yun ang trabaho mo. Gusto mong ipamukha sa sambayan ng Pilipino na malinis ang pamamalakad ng iyong among si Bangag. At umpisang-umpisa pa lang na tumayo ka dyan at nagsalita ka dyan, wala kang ibang sinabi, wala kang ibang ginawa, kundi siraan ang mga Duterte at ipahid lahat ang kasalanan ng iyong among si Bangag sa mga Duterte. Ano bang nagawa ng amo mo? Kaya wag kang magsalita, Auntie Claire,
na tigilan ang pagsisinungaling dahil walang ibang nagsisinungaling dito kundi ikaw mismo. Lahat alam mo sa sarili mo ang iyong pagsisinungaling. Kaya kung magsasabi ka na tigilan ang pagsisinungaling, umpisahan mo sa sarili mo bago ka magsabi sa iba. Sa bagay, hindi ka namin masisisi dahil yan ang trabaho mong tinanggap sa administrasyon ni Bangag. At yan, dyan ka sinasahuran ng malaki para lang pagtakpan at magsinungaling sa administrasyon ni BBM. Kaya, Auntie Claire, kahit di mo sabihin, alam ng sambayanang Pilipino na alam mo at alam mo sa sarili mo na lahat ng sinasabi mo patungkol sa iyong poon at sa paninira mo sa mga Duterte ay puro kasinungalingan. Kaya Auntie Claire, naiintindihan ka namin. Kailangan mong kumita. Kailangan mong pumaldo. Kaya lahat ng yan, kahit labag sa kalooban mo at sa isip mo, ay ginagawa mo. Kaya, Auntie Claire, may panahon pa. Magbago ka na. Magbago ka na. Sana, sasabihin mo pa doon sa interview mo kay Boy Abunda kung sino ang gusto mong isama sa langit, si BP Sara, dahil gusto mong makausap niya ang Panginoon. At nung tinanong ka din kung sino ang gusto mong isama sa impyerno, si BP Sara pa rin. Anong kaisipan yan? Isinama mo na sa langit tapos isasama mo pa sa impyerno? Ibig sabihin, sa impyerno ka din. Alam mong sa impyerno ka din mapupunta. At malamang na malamang, Auntie Claire, si BP Sara, pag sinama mo yan sa langit, maiiwan na yan doon at ikaw na lang ang mapupunta sa impyerno. Yan, kahit yan, alam mo na sa impyerno ka mapupunta. Dahil sa ginagawa mong kasinungalingan para lang kumita ng pera. Matalino ka naman eh. Alam ko, matalino ka. Abogada ka eh. Noon naman na hindi ka pa pwesto diyan sa gobyerno ni Marcos, ay matalino ka naman magbigay ng mga komento. Maayos ka naman magbigay ng mga komento. Sinisiraan mo pa nga itong si BBM noon eh. Pero bigla kang nag-iba nung napunta ka dyan sa gobyerno ni Marcos at malamang malaki ang sweldo mo dyan. Kaya kahit alam mo sa sarili mo, sa puso mo at sa isip mo na mali ang ginagawa mo dahil lang sa pera. Pera talaga. Pag pera na ang magsalita, lahat nabubusalan ang katotohanan at natatakpan ang mata para makita ang katotohanan. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video. Always remember po, God is good all the time. God bless us all. BTV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!